Breaking news, viral ngayon ang di umano'y pahayag ng Turkey na sinabi nito na kung mabibigo ang Pakistan na mapagkasundo, ang Amerika at Iran ay aatakihin nito ang Israel. Pero nabalot ito ng isang napakalaking kontrobersiya. Bakit kaya? At isa pang breaking news mga kaibigan dahil nag-collapse ang pag-uusap ng United States of America at Iran sa Pakistan. Walang kasunduan na nangyari, Amerika agad magsasagawa ng blockade sa Strait of Hormuz at haharangin ito ang mga barko na magbabayad ng toll sa Iran. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan mo na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay April 13, 2026 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Dalawang bagay ang ating pag-uusapan at ang nasabing dalawang bagay ay resulta ng pag-uusap ng Amerika at Iran sa Pakistan na kung saan ang resulta ay walang napagkasunduan. Umuwi ang Vice President ng Amerika na si J.D. Vance maging ang kinatawan ng Iran na wala man lang nagawang kasunduan. Ngayon, may resulta ito. Unahin natin mga kaibigan ay ang kumalat o nag-viral na mga balita, mga videos na kung saan tahasang sinabi ng Turkish President na si Erdogan na aatakihin ito ang Israel. Ito mga kaibigan ay kung mabibigo ang Pakistan na mapagkasundo ang Amerika at Iran. Pero ang problema mga kaibigan, nabigo nga sapagat walang kasunduan na nangyari. Natapos ang kanilang pag-uusap. Samantalang ang United States of America mga kaibigan ay sinabi nitong magsasagawa agad sila ng aksyon matapos na hindi magkasundo ang Amerika at Iran. Ang Turkey at Israel mga kaibigan ay dating magkaibigan. Nagtagpo na rin si Erdogan at si Benjamin Netanyahu sa isang pagpupulong at punong-puno ng ngitian, mahigpit na kamayan at yakapan. Pero nang sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Israel at ng Hamas, ay dito na nag-umpisang umasim ang kanilang relasyon. Binabanatan ni Tayyip Erdogan ang mga pamamalakad ni Benjamin Netanyahu particular sa mga ginagawang pag-atake nito sa loob ng Gaza. Gumaganti naman si Benjamin Netanyahu. At ngayon mga kaibigan, nang magkaroon ng pag-uusap ang Amerika at Iran, muling nagsalita ang Turkey. At tahasan itong sinabi na pupulbusin ito ang Israel. Kaya naman mga kaibigan, agad na nagsagawa ng fact-checking ang usapang banal sapagat napakalaking balita nito, hindi ito biro dahil can you imagine? Imbis na matapos na ang gera sa pagitan ng Amerika, Israel at ng Iran, tila madadagdagan pa dahil papasok sa eksena ang Turkey. Maraming mga nabahala. Pinag-usapan ito sa iba't ibang platform sa social media. Pinag-usapan ng ibang mga vloggers. Pero mga kaibigan, ang resulta ng fact-checking ng usapang banal ay ito. Ayan, ibinalita mga kaibigan ng BNE Intellinews na ang nasabing kumalat na balita ay isang napakalaking kasinungalingan. Teka, paano nangyari yun? Kitang-kita sa video, dinig na dinig sa video na talagang sinabi ni Erdogan na aatakihin nito ang Israel. Ganito yan mga kaibigan, totoo na talagang makikita sa video na nagsalita si Erdogan laban sa Israel. Pero mga kaibigan, ang nasabing video ay hindi aktual na video kung saan pinatutungkulan nito ang pag-uusap ng Amerika at ng Iran. Totoong video yon. Pero ang nasabing video ay pagkondina ni Erdogan sa mga ginagawang pag-atake ng Israel sa Lebanon. Kaya lang,
inedit ito upang lumabas na kung saan merong direct threat si Erdogan sa Israel kung hindi mapagkakasundo ng Pakistan ang Amerika at Iran. Oo, hindi ko nakausap si Erdogan, hindi ko siya na-interview. Pero ang ating ibinabalita mga kaibigan ay nakabase sa ating source. Ibabalik natin ang ating source ayon sa ulat yan ng IntelliNews. Kumbaga, yung mga kumakalat na balita na kung saan aatakehin ng Turkey ang Israel ay walang katotohanan. Pero ang problema mga kaibigan, marami ang mga naniwala. Sa taas na antas ng ating technology ngayon, ang tama tila nagiging mali at ang mali tila nagiging tama. Nariyan mga kaibigan ang paglipana ng mga AI videos na kung saan kahit na hindi tunay ay parang tunay. Kaya kinakailangan nating mapagmatsyag at mapagmasid. Huwag tayong basta-bastang maniniwala sa mga inuulat kung wala tayong sapat na basihan. Sa kabilang dako mga kaibigan, ito ay may katotohanan. Nang mag-collapse ang pag-uusap ng Amerika at ng Iran, umuwi ang Vice President ng Amerika na si J.D. Vance at ang mga kinatawan ng Iran na wala man lang kasundo ang nangyari. Matapos lamang ang ilang oras, naglabas agad ng balita o pahayag itong si President Donald Trump. At ang ating source ay ito. Ibinalita ng CBS News, ang headline ay ganito: Trump says US will blockade Strait of Hormuz and intercept ships that paid tolls to Iran. Ayan, hindi sa akin ang balitang yan mga kaibigan. Ibinalita yan ng CBS News. At ang CBS ay isa lamang sa mga maraming mga news outlet na mapagkakatiwalaan sa buong mundo pero parehas lang ang kanilang mga ibinabalita. Ayon sa US Navy, nakatanggap sila ng order mula kay President Donald Trump at bukas mga kaibigan, Martes, April 14, ay magsisimula na ang puwersa ng Amerika na palapitin ang kanilang mga barko at magsasagawa ng blockade sa mga daungan ng Iran. At i-intercept din ng Amerika lahat ng mga barko na papasok at palabas gagamitin ang Strait of Hormuz at lalo na yung mga magbabayad ng toll sa Iran. Hindi papayag ang United States of America na mag-collect ng toll ang Iran sa lahat ng mga barko o mga oil tankers papasok man o palabas ng Strait of Hormuz. Ang nais ni US President Donald Trump, hindi lang isang bansa ang makinabang dito, kundi nais niyang makinabang lahat ng mga bansa sa buong mundo. Napaka-importante kasi ng Strait of Hormuz sabagat ito ang daluyan ng 20% ng langis ng buong mundo. And of course mga kaibigan, sinagot ito ng Iran. Ayon sa Iran, aatakihin nila ang mga barko ng United States of America na lalapit sa Strait of Hormuz. Pero agad naman na sumagot ang United States of America sa pamamagitan ng balita ng CBS News pa rin. Ayon dito, any Iranian who fires at us or at peaceful vessels will be blown to hell. Ayon sa Amerika. Pero teka muna, nakasubscribe ka na ba? Painit na naman mga kaibigan ang sitwasyon sa pagitan ng Amerika at ng Iran kahit na namamayagpag ang kanilang ceasefire na magtatapos ngayong April 22. Marami ang mga nagsasabi na kung hindi magkakaayos ang United States of America at ang Iran, baka hindi pa matapos ang April 22 at sumiklab muli ang digmaan. Lalong-lalo na ang puwersa ng Amerika mga kaibigan ay naghahanda sa Middle East. Meron na ring aircraft carrier ng Amerika na ipinadala. Ito ay karagdagan sa mga nauna ng aircraft carrier na punong-puno mga kaibigan ng fighter jets. And of course, alam naman ito ng Iran, hindi rin nagpapatalo ang Iran, naghahanda rin sila. Meron ding napaulat mga kaibigan na di umano, lagyan natin ng di umano mga kaibigan, sapagat ayon sa mga ibang ulat na ang China ay palihim ngayon na nagsusupply ng mga air defense system sa Iran habang namamayagpag ang ceasefire. Kasi noong unang pag-atake ng Amerika at Israel noong February 28, unang pinulbos ng puwersa nila ang mga air defense system ng Iran kaya napakaraming nawasak mga kaibigan. Nasawi ang maraming mga commanders nito kasama na ang kanilang supreme leader na si Ayatollah
Ali Khamenei. Merong itinalaga si Ayatollah na papalit sa kanya pero hindi lumampas ang 24 oras na sawirin ito. Kaya ang pumalit ngayon ay ang anak ni Ayatollah Ali Khamenei na si Mujtaba Khamenei na siya namang sinasabi ng mga ulat na ang kanyang mukha ay ibang-iba na sa kanyang original na mukha. Nangyari yan dahil sa matinding pag-atake ng Amerika at ng Israel. Kasalukuyan din itong nagpapagaling dahil malubha din ang pinsalang natamo sa kanyang paa. Mga kaibigan, ano ang inyong mga komento at opinyon tungkol sa usaping ito? Maaaring ipaalam lamang dyan sa comment section. At mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang videong ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!